no pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. What a day, glorious day that will be. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Ako'y masaya dahil alam ko meron akong kasama ngayon na ngayon ay nag-uukol ng mahalagang oras sa mga salita ng Diyos upang tayo ay paalalahanin, turuan, kung kinakailangan po tayo ay i-correct, ay tanggapin po natin ang buong pasasalamat dahil ang Panginoon ay God of concern. Opo. Kaya mabuhay po ang Panginoon sa lahat po ng ating mga ginagawa. Ay, lahat po yun ay kalwalatian niya. Hari nawa po may maganda kayong gising, magandang pakiramdam, maayos, nananatiling healthy, strong, and supplied ng ating mga pangangailangan. Lahat po yan ay galing sa Panginoon. Lahat po yan ay biyaya ng Diyos. I could quote yung 1 Corinthians 15:10, by the grace of God, we are what we are now. Ari nawa po ay maaliwalas yung ating isip at handa yung ating puso na meron pong tinatawag nating kababaan, kaamuan na willing to learn, willing to be taught, willing to be rebuked, willing to be corrected, willing to be instructed, and then willing to be encouraged and inspired. Kaya yan po yung kailangan po na ninanais ng bawat Kristiyano sapagkat without Him, we can do nothing. Kaya maraming salamat po sa lahat po ng mga regular na sumusubaybay sa ating live broadcast na ito. Ang ating layunin dito ay may taas ang salita ng Diyos, maluwalhati siya. Okay, mabigay yung karampatang honor sa Kanya. And then at the same time ay tayo ay mabless at sa patuloy na hangarin ng Diyos na tayo ay mag-grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Yan ang 2 Peter 3:18. Alright, hari nawa po ay handa na po ang lahat at ang maganda po rito ay God is looking at our hearts at this moment and see kung ano po yung ating iniisip at ano ang laman ng ating puso, kung ano ang ating pagnanais. So may the Lord bless us as we confront po yung mga salita niya. Hayaan natin siya yung magturo po sa atin, magpaalala, whatever, kung anong nararapat na nais niyang ipaabot sa atin. Alright, buksan po natin yung ating Biblia sa Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14. Deuteronomy chapter 8 verses 11 to 14. Alright, dito po makikita natin, hugutin yung pinaka-foundation ng ating paksa sa araw na ito at hatiin po natin mamayang gabi yung kalahati nito. So, let's talk about forget not. Forget not. Huwag kalimutan. Huwag lumimot. So, ito po yun. At ulit-ulit sa Biblia ay pinasulat ng Panginoon just to remind yung lahat ng naniniwala sa Kanya. At sa pamagitan nga ng sinasabi, yung pinasulat kay Apostle Paul in Romans 15:4, ang lahat ng mga ito ay naisulat for our learning. For our learning. Ang question po sa ating lahat, may natututunan naman tayo ba? Mula nung tayo ay nag-profess na tumanggap sa ating Panginoon bilang ating tagapagligtas, Lord ng ating buhay. Pag Lord ng ating buhay, siya yung masusunod,
Hindi yung tayo, hindi yung iba, kundi siya. At siyempre, pag siya yung Lord natin, siya yung una. Kasi utos naman niya yung principle yun. Pangalawa lang ang ating kapwa na tulad ng ating sarili. Always remember those. Huwag nating kalimutan ang mga yun. Okay, mga basic principle yun, mga foundation yun. If we have the right mind and right attitude, the right heart sa harap ng Diyos, hindi ho mahirap ng salita ng Diyos ay may apply natin, may exercise sa ating buhay. Deuteronomy 8, 11 to 14. Sa verse 11, beware that thou forget not the Lord thy God in not keeping His commandments, His judgments, His statutes, which I commanded this day. Lest when thou hast eaten, kasi baka ang wika, ito po yung, kasi nangyayari naman po talaga ito, no? Sabi nga ng verse 12, lest when thou hast eaten and art full, baka pagdating ng araw, kumakain ka, busog na busog ka, and has built goodly houses. Yan po yan, nangyayari po yan, no? And dwelt therein, and when thy herds and thy flocks multiply, and thy silver and thy gold is multiplied, and all that thou hast is multiplied. I want you to notice, 3 beses binanggit sa verse 13, yung multiply, multiplied, multiplied. Then ano po yung tendensya na maaaring mangyari kapag hindi po makontrol ng isang kinaukulan, or higit sa lahat, kung hindi po siya forgetful. Okay? Sa verse 14, then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. Pwede ko ba samahan ako saglit sa panalangin? Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po sa oras na iyong pinagkatiwala, sa napakahalaga mong oras na binibigay sa amin ngayon upang subaybayan kami, turuan kami, paadalahanin kung ano dapat naming ugaliin habang pinapahiram mo kami ng buhay na ito that we have now. And at the same time, ay naging katiwala mo. At nakikita naman po namin kung ano ang patuloy na ginagawa mo. Mula po nung kami ay maligtas, and at the same time, ay mula po nung kami ay nagumpisa sa krisis na ito na amin pong kinakaharap. Hari nawa, Lord, ay mangyari po yung buo mong kalooban at matanggap namin ng buong kababaan at buong pasasalamat. And then ay bigyan mo kami po ng determination, patience para po ito'y mag-exercise namin sa aming buhay until matapos po namin ang kanya-kanya naming mga kurso. Makipagbaka kami ng mabuting pagkikipagbakas pamagitan po ng pag-iingat at ito'y pagyakap sa pananampalatayang iminulat mo at tinuro sa amin. So prepare our minds and our hearts, Lord. Mangyari po yung kagustuhan. This is all for your name, honor and glory. In the Lord Jesus Christ, we ask all these things. Amen. Alright. So nakita po natin yung mga passages na ito na may kinalaman sa forget not. Forget not. Dahil alam ng Panginoon, maraming mga tao talagang nalilimutan na siya una ay nilalang ng Diyos. Alam ko lahat, halos ng mga tao ay naniniwala na siya ay nilalang ng Diyos. Kung naniniwalang may Diyos. Pag hindi, ay wala. Hindi mo naman pwedeng ipilit sa Kanya kung ayaw niyang maniwala. Kaya lang, ang sabi ng Panginoon sa Kanyang salita, the fool hath said in his heart, there is no God. But you believe, and I believe, we believe na mayroong pong Diyos. At we believe as well na tayo po ay nilalang ng Diyos. And then, tayo po ay nilalang dahil meron siyang magandang plano. At sa pamagitan din po ng Kanyang salita, malalaman natin ang Kanyang mga plano, kalooban, at mga habilin. And then nakikita na ho natin dito yung tao na after the sin, na committed, yung pong unang couple doon sa Garden of Eden, that is Adam and Eve, ay pumasok na po ang kasalanan, wickedness, right sa tao. Then nagsimula na po
sabihin na natin yung kalbaryo ng tao, no po, yung paghihirap ng tao, pag-ikli ng buhay, mga iba-ibang mga problema na po ang dumating. Pero hindi po huminto ang Diyos to deal with these people para po yung kanyang pinapangarap ay magkaroon ng katuparan. At kinakailangan ho ngayon ay bilang mga kabilang sa pamilya ng Panginoon, kailangan ho natin matandaan palagi ang habilin ng tatay natin, kasi because of tinatawag natin spiritual birth, na relationship that we have now sa Diyos, ay naging father po natin siya. Tayo ay naging children niya sa pamagitan ng pananampalataya according to Galatians 3:26. Kaya napakaganda pong maramdaman, di ba, na ikaw ay anak ng Diyos by faith. At yung pananampalataya yun ay nanggaling sa kanyang salita, sapagkat one time in your life ay nagkaroon ka ng interest. You heard the truth, na-convict ang iyong puso, lalo na yung nung malaman mo na ang Diyos na ito, in the person of the Lord Jesus Christ, nagkatawan tao, kaya God was manifest in the flesh, made flesh, para i-condemn your sin and my sin in the flesh, according to Romans chapter 8 verse 3. And then para tayo ho ay maiugnay, mailapit muli sa Diyos, according to 1 Peter 3:18. Kaya ang habilin, ang paalala, gaya po ng mga tao na ito na pinili ng Diyos para po magdala ng kanyang pangalan, magpahayag ng kanyang pangalan, magpahayag ng kanyang salita, ito po ay pinalalahanan sila, beware, beware, that thou forget not the Lord thy God in keeping His commandments, judgments, statutes, which I commanded this day. Baka pag ikaw ay kumakain, palagi kang busog, and then nakapagtayo ka ng mga magagandang mga bahay, kanya, at nanahan doon, sarap buhay kung magasakuan. And when thy herds, yung mga alaga mo, nag-multiply, yung silver and thy gold is multiplied, at lahat ng iyo na nasa iyo, galing naman sa Diyos po yan nag-multiply, ito na po yung talaga mapanganib na pagkakataon, nagbabago ng pasya, priority, desisyon, pangarap yung tao, instead na yung pangarap ng Diyos, yun ang i-apply, ay hindi po na-apply. I'm talking to those people, nagkaroon ng kaugnayan sa Diyos, like the chosen people, and then tayo po under the dispensation of the grace of God, wherein we have one Spirit na nag-indwell sa lahat ng mga mananampalataya, identified, declared na sila ay kay Kristo, in Christ. In other words, ayaw niya. Alright, despite na meron kang magandang pagkain, maraming mga tao nakakaranas ng ganon, purihin ng Diyos. At sila binabardinan ng Diyos to help those poor and needy people, kasi nilalang ng Diyos yun. Ang unang goal, pangunahing goal ng Diyos ngayon sa panahon na ito ay maligtas pong lahat ng tao by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Pakatandaan po natin yun And then, ang tendensya rito, ang danger dito, pag tayo po ay halos walang problema sa pagkain, walang problema sa pangangailangan, merong bahay na tinitirhan, maaaring nangungupahan ka, o yung iba ay may bahay, talaga. Maaring ang bahay mo, may mga tao, ang 2, 3, 4 na bahay. And then nananahan ka doon ng wika. At kapag yung mga alaga mo, yung business mo, in other words, ito ay nag-multiply, yung mga material mong blessing nag-multiply, at lahat ng nasa iyo ay nag-multiply, ito na po yung danger, tumataas na po yung puso, nagmamataas na yung puso, kinakalimutan na nila po yung pinanggalingan. Forget, and thou forget the Lord thy God, na ito po ay nag-alis sa inyo, nagligtas sa inyo, at naglabas mula po doon sa land of Egypt from the house of bondage. Alam niyo ang tao po ay nasa pagkaalipin ni Satanas. And then, the only one who can release tayo from the bondage of sin and from the bondage of Satan is the Lord Jesus Christ. Wala na pong iba. Siya lang po. Kaya iyan po yung danger. Kaya sa intro po natin, makikita ninyo on the screen. Alam niyo yung problema, yung maikli yung memorya natin.
Okay, maikli yung memorya natin. At kapag maikli ang memorya natin, I could describe that kind of attitude, behavior, and situation, bad forgetory. Di purgatory, forgetory. Yan po yun. No? So yung forget ay kinapitan ho natin ng suffix na O-R-Y or T-O-R-Y. Okay? Kung paano din po na ito ay mga suffixes yan and then prefixes. And then, I repeat, a short memory is a bad forgetory. I do believe, I also believe that you believe to forget the things of the Lord is degrading. Kaya, ganun na lamang po ang pagbibigay diin niya doon sa statement, forget not. Forget not. Alam ninyo, alam nating lahat, tayo po na kinaukulan ngayon, nakikinig, nagsalo-salo, nag-aaral sa salita ng Diyos. May mga time na nalilimutan natin na yung Diyos ang nagpahiram sa atin ng buhay na ito na meron tayo. Hininga, mga biyayang ito, hindi ka naman magkaroon ng trabaho kundi siya gumawa ng paraan makapagtrabaho ka. Hindi ka naman makapaglakbay ng back and forth kung hindi ka niya iningatan at binigyan ng protection. Okay? Hindi ka naman magkaroon ng kalakasan through the foods that we eat. Ano po? Ay kung hindi po iyan ay binigyan ng Panginoon ng power. Maraming bagay po dapat nating maalala. Kaya lang ang problema, nahihila marahil tayo ng maraming bagay at nalilimutan natin yung Diyos, yung Ama natin kung anak ka ng Diyos, na ikaw po ay lingkod, anak ng Diyos, katiwala. Ayan po yung problema. Kaya a short memory is a bad forgetory. I do believe to forget the things of the Lord is degrading. Kaya ngayon, dapat let us not be forgetful of the Lord's things. Kaya tingnan natin itong 2 Peter 1. Huwag tayong malilimutin sa mga bagay ng Diyos. Kapag meron ho tayong ganong attitude, behavior at kaisipan, mga kapatid, sa natitirang buhay natin dito sa lupa na kanyang pinagkakatiwala, naniniwala po ako, nabibigyan natin siya ng kapurihan. Nabibigyan natin siya ng kalwalatian, kagalakan, dahil yun lamang po ang pwede po nating may ganti. Yung tayo ay mag-submit, magpailalim, sumunod sa kanya, nasa likuran tayo, alright? Siya ay nasa harap, at palagi po nating alalahanin yung kanyang habilin, paalala, forget not. Okay? Forget not. Tingnan mo ninyo yung halimbawa ng maraming bagay na binigay ng Diyos. 2 Peter 1 verses 2 to 9. Grace and peace be multiplied. I want you to notice this word na be multiplied, kasi doon sa verse sa Deuteronomy chapter 8, 3 beses binanggit yun sa verse 13. Yung multiplied, ay pilalahanan tayo rito. Ang bungad ng salita ng verse 2, grace and peace. What is the use na marami tayong bagay na material? What is the use? Matalino ka, magaling ka, famous ka, kung wala kang kapayapaan sa isip at buhay. May enjoy mo? I don't think so. Mahalaga po yung peace. Hindi ho mabibili yan, manggagaling lang sa Diyos yung tunay na kapayapaan. Yung biyaya, alright? Dinefine na po natin yung biyaya, grace. Okay, binigay sa'yo, although you don't deserve, I don't deserve. While yung mercy, hindi binigay sa'yo, okay, ang punishment, katumbas ng kasalanan, okay, kaya lang po ay dahil you deserve it. Kaya yung biyaya, in-apply ng Panginoon yung biyaya, ibinigay, although you don't, and I don't, and we don't deserve. Yun po yung combination ng dalawa. Hindi ho niya binigay sa'yo yung parusa, kabayaran ng kasalanan, na ito po ay eternal nating babayaran, supposed to be sa hell. Ngayon tinanggap natin yung gumawa niyan, at yung nagligtas. So we accepted, we received, we believe yung person
and then yung kanyang payment. Kaya written in the Bible, kaya ito po, grace and peace be multiplied unto you true. Yan, true. Yan. Malaga po yung kaalaman ng Diyos through the knowledge of God and of Jesus our Lord, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness. Kasi yan po talaga yun eh. Nilalayo ng Diyos ang mga bagay na galing sa Kanya that you have, that I have, that we have, pertain unto life and godliness. Wala po siyang intention na layunin o purpose na binigay ang mga yan para po dun sa opposite ng godliness. Okay? Hindi po yun para dun sa tinatawag po natin kamatayan. Unto life and godliness, through the knowledge of Him. Pansinin niyo yung salita. Sa verse 2, through the knowledge of God and of Jesus our Lord. And then verse 3, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. And then verse 4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Mga kapatid, napansin ba ninyo kung pagbulay-bulay ninyo yung verse 4? Hindi ka lang po binigyan ng Panginoon ng anything, something, or what you possess and what we possess. Kundi meron pong kakambal na mga pangako yan. Kaya po yung salitang two-letter word na if, ay yung palagi ho yung kanyang sinasabi sa mga chosen people and at the same time sa mga family of God o yung mga children of God sa panahon natin ngayon. Napapansinin nyo ngayon, no? Whereby given unto us, whereby, I have noticed once, pamagitan ito, are given unto us exceeding great and precious promises, that by this, okay, you might be partakers of the divine nature, having escaped, past tense, the corruption that is in the word true lust. And beside this, sabi ng Panginoon, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and patience what? Godliness. And in verse 7, and to godliness brotherly kindness. Kailan talaga ito? Magre-reflect, makikita po sa lahat ng professing na sila'y anak ng Diyos, okay? Tumanggap sa Panginoon, and to brotherly kindness, charity. Alam mo ba yung big actually kahulugan ng charity? Pagmamahalan ng mga magkakapatid sa Panginoon. Yan ang pong, yan ang charity. Hindi lamang po yung sinabi mong, I love you, pero walang nakikita action. Pag yung love ay may action, nagiging charity po yun. Particularly yung may relationship, kaya tayo po sa isa't isa. Kaya napakaganda po na memorize ninyo talaga yung Galatians 6:10. Abang may opportunity, let us do good unto all men. Kasi yan ang primary goal ng Panginoon, lahat maligtas. Because He died for all. He tasted death for everyone. Ang term ng Biblia. And then, ang kailangan po dito, and then yung second part ng Galatians 6:10, especially unto the household of faith. O yan po yun. Kaya ito ay charity. Kailangan dito makikita yung pagmamahalan ng mga magkakapatid, yung pamilya ng Panginoon. In verse 8, for if these things be in you, kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo, at ito'y sumasagana, and then, they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Have you noticed that? In the knowledge, true knowledge, napakalaga po ng kaalaman. Kung kulang ho tayo ng kaalaman sa instruction ng Diyos sa buhay na ito, ano sa palagay mo magiging buhay natin dito? Ay wala hong pirmihang direksyon. Left and right, back and forth, yung mga ganun ba? Wala hong goal. Hayaan natin yung pangarap ng Panginoon, bakit kanila lang, bakit pa tayo binubuhay, sinusuplayan, mayroong purpose, may pangarap, kaya lang, malilimutin tayo, akala natin tayo, ang lahat na magpapasya ng bagay. Hindi ho, nilalang ka ng Diyos, nung maligtas ka, pag-aari ka na naman Diyos muli. Kasi dati ho, alipin tayo ng devil, pero ho, tayo inalis dyan sa pagkaalipin, bondage. So, yan ang pinipicture po ng Egypt, ano? And then, if these things be in you abound, and they make you that you shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, but he that lacketh these things
is blind. Ang kulang ng mga ito, ang wika ng Panginoon, bulag. Cannot see afar off. Kaya ang lalapit ng mga tingin ng mga tao na nagsasabing sila mananampalataya sa Panginoon. And then, anong sabi ng last part? And had forgotten. Ito na yan. And had forgotten that he was purged from his old sins. Napansinin niyo mga kapatid? Nakalimutan niya na siya'y nilinis na from his old sins. Ano ang panglinis ng Panginoon at pinanglinis ng Panginoon? Revelation 1:5. Washed by His blood. Dugo niya pinanglinis mga kapatid. Without shedding of blood, walang remission of sins. Wala ho. Mananatili ka, ako at marumi. Kaya ho, yung ating spiritual life ay kailangan po talaga ito ay maalagaan sa pamagitan ng salita ng Diyos and daily exercise ng mga instruction na galing sa salita ng Diyos. Kaya although yung iba meron ho silang tinatawag nating acronym na representation ng salitang Bible, ano yun? Yung sabi nila ata rito ay yung B ay yung I, instruction. Ano yun? You remember that? Pero kung ako magbibigay doon, basic instruction basic instructions before leaving earth. Before leaving earth. Ako naman ho ay be informed before leaving earth. Be informed. Kasi hindi ho na-inform. Basic instruction, hindi mo naman alam kung ano ba yung instruction na yon. Na-inform ka ba? Naturuan ka ba? Kaya ang maganda ho talagang kahulugan no, representation, be informed. Ano yung information galing sa Diyos? Forget not. Ang mga bagay na sa akin yan, ng wika ng Panginoon. Ito, may mga promises ako sa iyo. Okay? So, yan po yun. Be informed before leaving earth. Yan ang iniisip ko talaga na mas magandang representation. Instruction, parang instruction lang, nakarinig ka lang. Basic instruction. Hindi ho basic. Be informed. Kasi hindi mo masasabi salita ng Diyos basic. Yan po talaga yung general truth. Okay? So, yan po ay information ng Diyos kung paano niya paano niya nilalang yung tao, paano niya inalagaan yung tao, anong nangyari. Yan, pag-information ang pinag-uusapan, yan po yun. So ngayon, itignan natin dito, nakita natin, mga kapatid, as I said, a short memory is a bad forgettory. Okay, bad. Yung pong forgetful. Kaya, and had forgotten that he was purged from his old sins. Ngayon, what are these forget not? Ano itong mga forget not na ito? Para maging maliwanag, I hope na kayo po ay nagte-take note. As I said, naglalambing ako palagi. Kung kailangan mo ang notebook, sabihin mo lang, Pastor, pwede ho ba ninyo kung abilhan ng notebook o share ng notebook? Ay, gagawin ko yun. That-inform mo ako. Yun, totoo lang ha. Alright, what are these forget not? Number 1, forget not the Lord. Kasi siya ho yung talaga. Alright, siya po yung Lord of Lords, God of Gods, King of Kings. Okay, forget not the Lord. Pag the Lord, siya po yung may control ng lahat. Siya po yung master. Pag sinabi kasi, hindi pwedeng parang Lord ka lang. Capital L po yun. Kaya kayong mga nag-greet, pag sinabi nyo God bless you, make sure yung God nyo, capital G. Minsan napapansin ko yung bumabati, nagmamadali, tamad doon i-capitalize yung G ng God, small g. At saka yung Lord, palaging capital L yun, refer to sa tunay na Diyos. Kasi maraming Lords, kaya nga po siya Lord of Lords, plural. No? Lord, single. And then, of Lords, mga small letter yun na plural. God, and then God, small letters. King, capital K, and then of Kings. Yan. So, yan po yung mga isang bagay. Ngayon, ito, forget not the Lord. Ito ho yung problema talaga ng tao. Generally speaking, ito yung problema ng tao.
na nagsasabing naniniwala sa Diyos. May relihiyong kinabibilangan. No? Forget not the Lord. At ito ay very unfortunate kapag tayo na nagpo-profess na Kristiyano, sinabi mo with boldness, pinatutuhanan mo marahil, nabanggit mo na, pag tinanong ka kung mamamatay ka, sa katutungo, siyempre heaven, bakit daw? Dahil tinanggap ko si Kristo, alright, bilang aking Panginoon tagapagligtas, di ba? Usually, ganun yung paliwanag. Pero alam mo, ang problema doon sa ganong klase kasing profession, tama naman po kasi yun eh. Kailangan you know the detail, why you believe Him, why you receive Him, anong pagkakilala mo sa Kanya, anong alam mo, bakit parang bukang bibig lang ng Kristiyano yon, pero in reality, wala ho sa practice. Yan po'y sinasabi ng Titus 1:16, they profess that they know God, but in their works they deny Him. Have you noticed that statement? Kaya ito po'y para sa ating lahat yun. Baka nagpo-profess tayo na alam natin, kilala natin yung Diyos, pero hindi po nakikita sa action. Kaya, forget not. Huwag mong kalimutan, ang lumalang sa iyo ang Diyos. Nung sinabi mo tinanggap mo ang Diyos na ito, na tinawag na Lord God, ay make sure kilala mo siya. At alam mo in detail yung kanyang payment na ginawa. How? Paano niyang ginawa? Ano ang naidudulot nun? Yun ang mga tanong na dapat po natin tanong sa ating sarili. Deeply and seriously. Hindi ho pwede yung bukang bibig mo lang. Tinanggap ko si Kristo bilang aking Panginoon tagapagligtas. So, what's next? Kaya mga kapatid, maselan po ang profession na ito. Hindi ho biro-biro yung sabihin mo, no, sa kapwa mo na ikaw itutungo sa langit, anak ka ng Diyos, dahil tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Mag-isip-isip po tayong palagi. No? Dapat alalahanin natin kung yun po talaga yung totoo at maliwanag naman sa iyo. And then, ang inaasam-asam ng Panginoon, na-expect niya, huwag tayong maging forgetful. Huwag natin kalimutan. Forget not the Lord. Deuteronomy 6:12. Deuteronomy 6:12. Alright, ang Deuteronomy 6:12, then beware. Nandito naman po yung palaging beware. Mag-ingat. Alam ko na natanyag po yung salitang beware, yung doon sa mga gate. Beware of dogs, yung mga ganun, no? And then meron din mga nailalagay dyan sa mga poste, ay mag-ingat, beware doon sa mga snatcher, yung mga ganun, no? Ano kaya kung maglagay nga tayo ng mga gate natin, no? Beware, ayan, sa mga drug addict, beware sa mga chismis, alright, chismoso, chismosa, yung mga halimbawa. Grabe naman kasi yung magaling statement, ano? Mapiperceive ka agad na yung situation mo, yung lugar natin, punong-puno ng mga ganitong mga uri ng tao. So, alright, verse 12. Deuteronomy 6:12, then beware, bakit daw? Lest thou forget the Lord. Iyon po talaga yung statement. Mga kapatid, seryosohin po natin deeply ito na po, with all our heart. Bakit ganito na lang po yung pahayag ng Panginoon? Pinasulat. And then we have Romans 15:4. Lahat dito ay naisulat for our learning. Ang question po sa atin, meron ho ba naman tayong natututunan? Kung natututunan po natin yan po ba'y nag-stop dun sa mind at hindi tumago sa heart? Pag kasi nasa mind, pumasok sa mind, ina-analyze kasi ng mind yan, pasok sa heart. Pwede mong papasukin sa mind para lang masabi na ikaw ay magaling, mahusay, knowledgeable, maraming alam. Pero pag hindi ho yan pumasok talaga deeply sa heart, alahong manifestation. Wala ho. Kung ano ang nasa heart, lalabas ho yun talaga. Pwede mong ikailang ngayon, di ba sinasabi ng Panginoon ulit-ulit na isulat yan sa Old Testament prophetically. And then, nung nagkatawan tao siya, yan ay binigyan uli ng emphasis. Ang mga tao ito, ino-honor ako with their lips. Di ba? Pinupuri ako with their lips. Pero yung heart nila malayo sa akin. How about that? Ito po yung ating pinag-uusapan mga kapatid. Maselan. Pero napakahalaga ito.
na makita at mangyari sa buhay ng lahat na nagpahayag na siya'y anak ng Diyos, tumanggap kay Kristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas. Na pinangangalandakan natin sinasabi na tayo pagmamatay, heaven tayo. Maaring meron kang familiar verse na binabanggit kasi si Kristo yung daan. Sino man daw may mga karating dun sa Ama, kundi sa pamagitan niya, totoo naman yon. Pero ang realidad, sa buhay natin practically, how often, gaano kadalas mo at nating nalilimutan palagi ang Diyos? Madali hong ma-distinguish yun, di ba? Uy, nalimutan ko ngayon pagsamba pala. Halimbawa lang. Kaso nalilimutan talaga yun kung minsan ho yun talaga ay habitually o kaya yun ay talagang sabihin una natin talagang kasanayan mo na yun. Kasi meron pong naganyan, merong humila sa'yo, iinunan mo siya. So, do you think nakakalwalhati sa Diyos, yung mga kapatid? Pag inuna natin ng Panginoon, ay siguradong merong mga tao magagalit. Hindi ho tayo maintindihan. Ang kailangan lang ho natin doon ay prayer. Pag-pray natin na sana maunawaan nila. Pag dumating ang time, mag-meet kayo ulit. Bakit hindi ka dumating? Lalo na kung galit-galit. Pasensya na po kasi kailangan ko unahin ng Panginoon sambahin kasi yun talaga yung aking katungkulan. Mahirap naman ho kung hindi ko gagawin yung kanyang kalooban, baka ako ho'y balikan. Parang mga ganong statement, magkakaroon pa ng takot yung tao. No? Then beware lest thou forget the Lord which brought thee forth out of the land of Egypt from the bondage of sin. I want you to notice, from the bondage of sin. So, ang application nito sa atin, mga Christian today, ito spiritual. Sila, physically, literally talaga, ay naging alipin sila ng Egypt sa pumuno ni Pharaoh. Ngayon, dahil sila ay chosen people, pinili ng Diyos, okay, ay yung heart ng Panginoon nasaktan. Hindi niya matiis na yung mga taong pinili niya, treasure niya ito na ito ay kanyang gagamitin sa mga bansa para makilala siya, ay naging alipin nitong Egypto na siya, na ang Egypt, pero yung pamunuan dito ay sila yung nasusunod. Lumilitaw na sila yung naging Diyos-Diyosan nila. Ngayon, tingnan natin yung application, what the Bible says about us, alright, dito sa dispensation of the grace of God, church age, spirit, no? Age. Galatians 3:13. Anong ginawa ng Panginoon? To remind us, para hindi natin malimutan. Forget not. Galatians 3:13. Christ hath redeemed us from the curse of the law. I want you to notice the word redeem. Nangyari na po. Nagkaroon ng application ang pangyayaring sinasabi rito sa verse 13. The moment na umabot sa iyo yung news, good news of salvation, tinawag na gospel, about the person the Lord Jesus Christ, God manifest in the flesh, about His sacrifice, suffering, alright, yung suffering, bled and die, no? Alam mo na yon. For your sin, for my sin, for everyone. Ngayon, hindi ka nagatubili, naramdaman mo rito yung urgent needs ng buhay mo kasi mamamatay ka without receiving the person na siyang Savior sa mga makasalanan. Alright, itong payment na kanyang ginawa, then you will be the one, I will be the one to pay the penalty of our sin, na ito ay magsisimula yan after we depart. Alright, pag lumisan na tayo sa body na ito, umpisa na po yan sa eternity in hell forever and ever. At hindi po nagkulang ang Panginoon to describe kung ano yung hell, anong meron doon. Kaya dito po, Christ hath redeemed us from the curse of the law, kasi yung curse ng law na find out, na discovered, at kumbaga sa paglilitis, guilty ang bawat tao. All have sinned and come short of the glory of God.
Being made the curse for us. Have you noticed, di ka ba nangingilabot doon? Ginawa siyang sumpa para sa atin. Alam niyo, pag bulay-bulayan yung 3:13, alam mo kung ano ang sitwasyon mo ngayon, anong uri ng puso that we have now and the mind. Nakalimutan mo kung paano dinescribe ng Panginoon. Hindi lang dineclare, kundi dinescribe. Pakatanda natin. Being made a curse for us. Want you to notice yung last part. For it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Kasi, ang kaugalian, ang system ng law, pag ganito talaga yung makasalanan, gaya ng mga alam naman natin ngayon, yun ang nangyari sa Panginoon, di ba? Binitin siya. But tree, wag mong sabihin na ito ay puno ng mangga, hindi ho. Pag tree, ay yung tree na pinagpakuan sa kanya, kahoy. Hindi po, no? Hindi bakal o hindi whatever, no? Kahoy, made, gawa sa kahoy. Yan po yung ibig sabihin. Pag nakita mo yung tree, maalala mo yung Garden of Eden. Di ba? Ano yung violation doon? Yung forbidden tree. Yung bawal. Para sumariwa sa isip ng tao, bakit tree ang binanggit? Meron naman other portion ng Biblia, cross binanggit. Okay? Cross. So, hindi po gawang bakal yun. Hindi po plastic. Kundi gawang kahoy. Yun po yun. Kasi yung kahoy, yan po yung sinimulan ng problema ng tao. Forbidden fruit. Okay? Being made a curse for us, for it is written, curse is everyone that hangeth on a tree. Colossians 1, 10-13. Tingnan nunin yung mga talata na ito. Huwag nating kalimutan ang mga ito. Ginawa ho siyang sumpa para sa atin, para sa iyo, kapatid, ikaw na nakikinig ngayon, para sa akin, sa ating lahat. Para mawala yung sumpa ng law na yan, kasi talagang paparusahan ka dyan sa impyerno forever, kailangan tanggapin mo itong ginawang curse for you and for me. Alright? Yung namatay para sa ating kasalanan. Walang iba kundi ang Panginoong Yesukristo. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Ito yung objective kasi being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Have you noticed that? Ulit yung knowledge of God binanggit doon sa Peter, aklat ni Peter. And then verse 11 is strengthened with all might according to His glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness. You remember yung glorious gospel? Ito ho yung kapartner niya, glorious power, kaya nagkaroon ng effect. Bisa sa iyo, sa akin, na lahat ng tumanggap dun sa person and the payment na ito yung kwentong buo ng gospel. He died, that person, died for our sins. He was buried the third day, He rose from the dead. Para naintindihan mo, yung kahulugan ng gospel na yon, sino ang kinaukulan dun sa gospel na yon. Ay hindi ho kung sino-sino lang. Alright? God po ito nag-manifest in the flesh. He humbled Himself, became obedient unto death. Pansinin niyo yung verse 12. Alright? Kaya ang ugalin ho natin yung giving thanks unto the Father which had made, past tense, as meet to be partakers of the inheritance. Yan po yun So meron na po tayong reserve inheritance in heaven. Magkakaroon pa tayo ng inheritance if. Okay, gawin po natin yung ayon sa kanyang instruction, ayon sa kanyang teaching, ayon sa kanyang habilin, turo, commandments, etc. Uhet, sabi po dito, made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Ano bang ginawa niya sa verse 13? Uhet, delivered us from the power of darkness. Delivered, yung kanina, redeemed, and hath translated, nilipat, as into the kingdom of His dear Son. The spiritual kingdom yun. Kasi yung millennial kingdom, physical, visible po yan. Ayun po yung talaga makikita natin yung full enjoyment ng buhay natin kay Kristo kasi glorious body na tayo noon. Ngayon, from time to time, may battle po yan.
Kaya yung battle po natin, kino-confront ay spiritual battle. Kasi, work ni Satan to eh. Pag ho nahihila yung mind natin at saka heart sa bagay, ang pang-attract niya kasi physical eh. Kasi siya yung God of this world. Kaya kingdom's nature, ino-offer sa Panginoon, nung ang Panginoon ay 40 days and 40 nights di kumain. Matthew 4 and Luke chapter 4. Para ma-review ko ninyo yun, no? Ino-offer niya yung kingdoms of this world. Kasi siya yung may control eh. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of His dear Son. You remember po yung Acts 26:18? Na ito yung pangunahing assignment ni Apostle Paul, yung deliverance. Ito po, Gentiles kasi yung focus ni Paul, siya yung assigned apostles to the Gentiles. Sabi ho ng Acts 26:18, delivering them from the power of darkness unto light, may lipat sa light. Nabagit ito sa verse 12, ang Colossians, no? And then, from the power of Satan unto who? God. Clear na po yun, no? Ngayon, i-compare natin yan doon sa Deuteronomy 8:18. Huwag mong kalimutan, forget not the Lord, the Lord, the Lord. Di baling malimutan mo na yung kaibigan mo na nagagalit dahil hindi mo siya pinagbigyan at that moment, kasi dapat unahin mo ang Panginoon. Nangyayari po yan. Nangyayari po yan. Kahit na boyfriend mo pa, girlfriend, kung ayaw niya, layuan mo. Kasi gagamitin siya ng devil para ilayo ka. Ganun lang ho yun. Pag iba yung ginagawa ng buhay niya, hindi ka makasiguro. Baka boyfriend mo na, mamaya marami pang inasikaso, nililigawan. O kaya girlfriend mo na, nagpapaligo pa sa marami. Terrible yun. Pag binisto na ng Panginoon, huwag ka na humabol. Okay? Huwag na isipin yun. Mag-pray ka na lang kung anong ang will niya. Lord, ano po talaga ang will mo? Kung hindi siya, okay lang po. Ganun lang. Make sure na right tayo sa Diyos. Yan importante. Deuteronomy 8:18, but thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Siya yung nagbigay ng kapangyarihan para magkaroon ka ng wealth. Mga kapatid, are you listening? Para meron kang wealth. Ano ba yung wealth mo ngayon? Meron kang bahay tinitirhan. Di ba na yung nakikita? Yung ang daming mga tao nasa streets lang tumitira. Kung ano lang po yung mga tabing na kanilang tinitirhan. Ang Kristiyano dapat mapagpasalamat kahit paano. Wala pa naman akong alam. Meron ba kayong alam na Kristiyano? Na nananuluyan doon sa mga streets? Right? Maglalatag ng karton. Okay? O kaya doon sa ilalim ng puno, etc. Saan siya nagbabanyo? Imaginin mo yun. Alright. It is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant with thee, which He sware unto thy fathers, as it is this day. Kaya makikita din ninyo doon sa 1 Timothy 6:17 and 18, may warning po tayo doon. I-charge mo nga yung mga mayayaman na hindi sila maging high-minded, nor trust in uncertain riches, kundi sa buhay na Diyos. And then willing to do good, okay, to contribute, to communicate. Ayun po yung term dyan. Ayun po yung pakay ng Panginoon. Huwag mo sarilinin yung blessing. Galing sa Panginoon yan. Kaya kung meron ka ng ganyan, palagi mo rin konsulta sa Diyos. Lord, ano pong gagawin ko rito? What will thou have me to do? Yun po yung magandang tanong. Di lamang ito, yung iyo, akin, yung akin, akin. Parang ganun o. Note. May note po ako ng may click. Pupunta tayo number 2. Number 2, note. Note muna bago number 2. Ponder what is not to be forgotten. Huwag mong kalimutan kung ano yung hindi natin dapat kalimutan. Ponder why he is not to be forgotten. Pag-isipan, pagbulay-bulayan mo, bakit hindi siya dapat kalimutan, itong Panginoon. As stated in the above scriptures. Okay, having those scriptures, Galatians 3:13,
Colossians chapter 1. Kita mo doon. And then, we have the book of Peter. Pakatandaan po natin to. Ponder, pagbulay-bulay mo, bakit hindi siya dapat kalimutan? As stated in the above scriptures. Forget not the Lord. Very clear po yung point number 1. Forget not the Lord. Number 2, ito po yung nakikita po natin dito. Deuteronomy 9, verse 7. Number 2, forget not how thou provokest the Lord thy God. Forget not. Huwag mong kalimutan kung paano pinuprovoke, ginagalit. Parang ganun nga, iniinit yung ulo niya, no? Forget not how thou provokest the Lord thy God. Nangyari na ba sa buhay mo yun? Parang isang attitude, isang practice, nakasanayan, ay hindi mo namamalayan na po-provoke yung Diyos. Para tayong nagko-compile ng apoy, ng magkaroon ng galit. Ay makikita ninyo yung term sa Biblia, anger, wrath. Yung mga ganon. Degree po. May degree po yan. Forget not how thou provokest the Lord thy God. Deuteronomy 9:7. Sa verse 7, remember and forget not. Ang gaganda ng mga term, kung mabasa ng pagbulay-bulay mo. Alalahan mo, huwag kalimutan. Have you notice yung pagkasunod ng salita? Alalahan mo, huwag kalimutan. Bakit? How thou provokest the Lord thy God to wrath in the wilderness. Alam nyo itong mga Israelites na ito, ang daming pinakita ng Diyos makapangyarihang gawa. Mga miraculous things, demonstration. Tapos, alipin sila ng Egypt, ni Pharaoh. Kahit anong gawin niya, mga ginawa na yung makapangyarihan, si Pharaoh naglaro lang. Oo, sige na. Pagkatapos maya-maya, matras may condition. Nakita nila yung kung paano pinakita ng Diyos ang makapangyarihang gawa na wala na talaga magawa si Pharaoh doon, kundi i-release ang kanyang mga tao. And then, hindi nagpabaya, hindi nagkulang ang Diyos while they are traveling sa wilderness toward the promised land na dinescribe ninyo ito na ulit-ulit. Isipin mo, naglalakbay lang, hindi yun nasisira yung mga pang-apak nila, yung mga damit nila, hindi lumuluma. Yan ang gusto ko. Hindi ba? Ngayon, kabago-bago, mamaya, ilang araw lang, sira na. Yung noon, naglalakbay, wilderness pa yan, wilderness. Pag-araw, meron silang payong na clouds. Kaya nakita ninyo yun? Paggabi, ala silang Meralco, alang Pelco, walang electric power, walang ilaw, walang flashlight. So, sinusubaybayan sila ng light ng Panginoon. Binibigyan on regular basis ng mana. May pagkain. And then at the same time, sumusubaybay yung rock. May unang instruction, paluin yung rock. Lumabas ng tubig. Ang sunod na instruction ng Panginoon, kausapin mo na lang. Kasi picture po yun ng Calvary, kailangan minsan lang po mag-suffer ng Panginoon kay once and forever. Kailangan kausapin mo na lang through prayer. Yan po yung kailangan. Huwag mo nang saktan. Huwag mo nang saktan yung damdamin ng Panginoon. Huwag mo nang bigyan ng uri ng suffering sa kanyang kaisipan dahil sa ginawa niya para sa iyo. Yan lang po ang dapat nating isipin deeply. Forget not, remember and forget not how thou provokest the Lord thy God to wrath in the wilderness from the day that thou didst depart out of the land of Egypt until you came unto his place. You have been rebellious against the Lord. Ang tindi po ng statement na yun, no? Note, may note po tayo diyan. Dapat natin isa palagi isipin. Remember, kasi yung bungad ng verse 7, remember. Alalahanin mo yung mga nakaraang mga kasalanan. Let them not be repeated. Let them not be repeated. Alalahanin mo yun. Yan po yung picture dito ng buhay ng Israel.
Remember past sins, let them not be repeated. Yung kasalanan na pinaghirapan, kinasaktan, dulot ng suffering, katakot-takot, nakahiyan sa Panginoon. Pero hindi po niya inintindi yun dahil ang mission niya to fully pay the penalty of our sin. Para wala ka nang babayaran sa impyerno. The moment magkakaroon lang ng bisa sa iyo, I repeat, magkakabisa lang sa isang tao yon. Pag umabot sa kanya yung pagbabalita, and then he believe. Pag nag-believe, inaccept mo na siya yung galing sa langit, kaloob ng langit. Bagamat God siya nag-manifest in the flesh, bagamat mayaman siya, ang wika nga ng 2 Corinthians 8:9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes, for my sakes, for our sake, He became poor, that through His poverty, you become rich. Kaya may automatically, pagtanggap natin sa Panginoon, meron na ho tayong reserve inheritance sa langit. Sabi nga ng Ephesians 1, blessed na tayo with all spiritual blessings in heavenly places. Pero hindi pa ho yun satisfied buo ang Panginoon. Gusto pa rin niya ho tayo magkaroon ng inheritance sa millennium. Bakit? Tayo ho yung nagre-represent ng body niya na tinatawag na po natin na bride na ikakasal niya after judgment seat of Christ. Ito yung ating makikita rito, 1 Peter 3, 17 and 18. Ang sarap pag-usapan ito. Forget not the Lord. Number 2, forget not how thou provokest the Lord thy God. Kaya pag nakalipas na yun, huwag mong ulit-ulitin habitually. Baka ho, ma-question ka na, ma-confuse yung ano ka ba talaga? Sabi mo, puti ka, black ka naman ngayon. Okay? Sabi mo, bago ka, dati rin naman ang ginagawa mo Ayaw ng Panginoon yun. Hindi siya nalululati. Kaya sabi ng Biblia, kung ano man ang ating ginagawa, gawin natin, make sure for His glory. 1 Peter 3:17 and 18, for it is better, if the will of God be so, ano yun, that you suffer for well-doing than for evil-doing. Kasi pag gumagawa tayo ng mabuti, maraming kumukontra dyan, may nagbumura, best friend mo, no? Kahit paano ay nagbigay sa iyo ng kaligayahan or comfort, yung spirit of friendship na enjoy mo, and then maybe some kind of material things. Pero pag siya na ho yung nag-i-influence ng life mo, naglalayo sa Panginoon, and then isang uri ng suffering, ay gawin mo yung nararapat para sa kalwalhatian, pangalan ng Panginoon at kapurihan, and then ay alis siya sa buhay mo, lalayo na siya. Kung kayo man ay naka-on, no? Sa relationship, bibreak ka na niya, okay, hanap ng iba, yung mga ganun ba? Pakatanda mo, balang araw ho kasama ka dun sa kasal. Kakasal po ng Panginoon ang mga believers na nasa Kanya. Sila yung tinatawag na bride. Alright? For it is better if the will of God be so, aralin yun, that you suffer for well-doing, that for evil-doing. Verse 18, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust. The just siya yun, the unjust tayo yun, that He, that's the Lord, Christ, He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Yan ang layunin. Kaya ho siya nag-suffer in the flesh. Ngayon, ang suffering natin sa flesh, supilin mo yan. Maraming hilig yan, maraming gusto. Ilalayo ka sa Diyos, gigrib yung Holy Spirit, gagalitin ng Panginoon. Isang uri ho yan, ng suffering. Bakit? Kasi hindi ho maganda ho yun. Ngayon, di baling pagalitan ka ng Satan, God of this world, at yung mga disciples na dito sa mundo, mga bagay ni Satan, okay lang ho yan. Mawala. Dahil sa paninindigan sa Panginoon, maaring ikaw ay binibigyan ng favor, and then nung hindi masunod yung gusto niya, yung gusto ng Panginoon, yung sinunod mo, so nag-suffer ka. Ay, wala ka na. Okay, malis ka na dyan. Hindi ka nakabilang sa trabaho dito, ganun. Maraming bagay yun, yan. Suffering in the flesh. Maaring merong manuntok sa'yo. May magbato, may magmura, yan ang mga suffering in the flesh.
For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. 1 Peter 4, 1-3. Then after this, punta ko tayo sa last. 1 Peter chapter 4, verses 1-3. Sa verse 1, for as much then as Christ hath suffered for us, in the flesh, arm yourselves likewise with the same mind. For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Kasi hihilahin ka ng flesh. Halimbawa, may nagmura sa'yo, hindi ka makapagpigil, sinuntok mo, away na kayo, nagrambolan na. Ay, hindi ho gano'n. Alright? For he that hath suffered in the flesh hath ceased from sin. Kaya nung pagmumurahin ka, maaaring sampalin ka, gaya ng ginawa nila sa Panginoon. Wala naman siyang maling ginawa. Bakit gano'n? Binastos. Yung experience niya, na isulat po sa Biblia, alright, na maaari doon sa mga experiences niya, ay may mangyari sa yung gano'n. Okay? Maaari sinaktan ka, kaya kinulong. And then, ano yung layunin sa verse 2? That he no longer should lead the rest of his time in the flesh to the lust of men. Alright, to the lust of men. Kaya kayo ho na mga nasa relationship, ingatan ho ninyo yung sarili ninyo. Baka ho, mayroong mga bagay na gusto sa'yo gawin. Alright, may kasisira po ng ating testimony. Ingat. Pag nadapa ka, tumayo ka at huwag nang padapa sa the same cause ng pagkadapa. That he no longer should leave the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Na kung minsan, konting barya, sumungab ka. Alright, hindi yung nalolahati ang Diyos. Yung mga ganun ba? Laman kasi gusto ng laman eh. Kayo, halimbawa, nakipagkaibigan ka, nakipagdikit sa mga unbelievers, kaya kapampangan, mayato. Walang iniisip yan kundi panglaman. Inom dito, inom doon, pupunta ng bar, marahil, or whatever, no? Baka nahila ka, nakikihalubilo ka eh. O pare, yung mga ganun ba? Mag-shot ka pare, ikaw naman parang hindi ka kaibigan dyan, parang hindi ka kasama. Ay hindi pare, may masama dyan. Hindi pare, minsan lang, konti lang, yung mga ganun ba? Bumigay ka. Bakit may ganun? Alam mo naman mga ganun ang kanilang mga practices. Hindi sila numan kay Kristo. Iba yung mentality nila. Bakit kinakakahalubilo? Bakit hindi mo iwasan? Gusto mo rin marahil. Kaya pag napagbigyan mo, uulitin yun. Kaya nakakahiya yung ganun na nagpo-profess na Kristiyano. Bumibigay. Instead na ikaw yung mag-rebuke, ikaw na instead na mangaral, magturo, i-win mo sila. Yun lang po yung pinakapakay mo doon. Hindi bumigay doon sa kanilang hilig, sa kanilang sayaw, yung ganun, no? That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Verse 3, for the time past, yung mga nakaraang panahon of our life may suffice us to have wrought. Sufficiente na yun, na nagawa na natin yung the will of the Gentiles when we walk saan? Lasciviousness. Ano yung lasciviousness? Kahalayan. Nako, lalo na kung lalaki kang Kristiyano, pumatol ka doon sa mga bakla. Bumigay ka. Last, mga pita, pagnanasa, excess of wine, revelings, mga pagsasayang walang taros. Yung mga nagsasaya parang wala nang katapusan, walang taros kung ano-ano na lang yung mga nasasalita, nagagawa, banketings, mga piging na pagkalango, lalango ka na, no? Napasubo ka na, and abominable idolatries, mga karumaldumal na pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ay ito po yung ayaw nang makita ng Panginoon sa life natin. Ayaw nang mangyari kasi
For as much then as Christ had suffered for us in the flesh. Okay, armasan nyo, kumbaga sa kwan, arm yourselves likewise with the same mind. For he that suffered in the flesh had ceased from sin. Sige, nakakaramdam, halimbawa may desire yung flesh mo, hindi mo pinagbigyan. May galit na tao. O kaya ikaw mismo naramdaman mo yon, supilin mo. Pray ka lang. Pray, masupil. So yan po ito ang tinatawag po nating forget not how thou provokest the Lord thy God. Kasi sa ganong paraan, alam natin yung mga kasaysayan ng buhay natin na provoke natin sa galit ng Panginoon. Pero gracious and merciful, still, you preserve, you alive, He preserved me alive, He preserved us alive until now. Nakikinig ka, eto may natutunan tayo, paalala, na sana Panginoon, alalahanin natin yung pangalan niyang kinapit sa atin. 2 Timothy 2:19. He that nameth the name of Christ, depart from iniquity. Kasi yung foundation natin, sure, ayaw na ng Panginoon na ma-identify tayo sa ganyang sitwasyon, because identified with that kind of situation, ay tayo po ay nagpo-provoke sa Panginoon. Okay, nakalimutan natin na tayo ay sa Panginoon. Nakalimutan mo na ikaw ay anak ng Diyos. Nakalimutan mo yung sinabi na ikaw ay bagong nilalang, ligtas, patungo ng langit, sealed with the Holy Spirit. So yan po yung problema. And then, forget not how thou provokest the Lord thy God. And the last one, forget not the works of God. Forget not the works of God. Alam natin mga kapatid, kayo nakikinig, maraming ginawa ang Panginoon sa life natin. Tayong mga individual na mananampalataya, nakikinig, alam mo yung mga ginawa ng Diyos sa life mo. Forget not the works of God. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos? Alam mo yan, nilalang ka ng Diyos. Hindi biro-biro siya yung paglalang. Hindi siya nag-drawing, tapos pinako, alright, dinikit ng ganito yung kamay mo, dinikit to, doon sa rugby ganon, sa kilikili, no? And then nilagay yung mata doon sa mata mo, hindi ho, kaiba ho ang paglalang sa iyo. Nilalang ho ang tao sa wangis po ng Diyos. Okay? Sabi ho na, forget not the works of God. Ano yung mga works na yon? Ikaw makaka-identify, ikaw ang makapag-enumerate sa mga bagay na yan. Psalm 78, 7-8. Psalm 78, 7-8. Verse 7. That they might set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. But keep His commandments. Mga kapatid, kung dahil na lang natin sa issue ng kaligtasan, ano yung works na ginawa ng Diyos sa iyo? Mula nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, ano na yung mga works na ginawa ng Diyos sa iyo? Sa Christian life mo. Ano na yun? Sa araw-araw mong paglalakbay, ano yung mga works ginawa ng Diyos sa iyo? Sa araw-araw natin pagtulog, ano? Okay? Sa pag-work, anong ginawa ng Panginoon? Sa buhay natin, pangangailangan, anong ginawa ng Panginoon? Mga kapatid, ang dami. Kahit na bilangin mo, you cannot count them all. Kahit na kantahin mo, count your blessings, name them one by one, you cannot count them all. You cannot. And then, sabi ng verse 8, and might not be as their fathers, stubborn, matitigas ang ulo, rebellious generation, hindi gaya, ang wika niyan, kundi set their hope in God and not forget the works of God but keep His commandment. And might not be, para hindi kayo magiging tulad ng iyong mga ninuno, matitigas ang ulo, mga rebelde, a generation that set not their heart aright. I want you to notice that. A generation that set not their heart aright. Hindi matuwid ang kanilang mga puso, whose spirit was not steadfast with God. Kita niyo yung description ng Panginoon sa kabila ng mga ginawa ng Panginoon sa kanila, ganun pa rin ang kanilang sinukli. Kapatid, mas masasabi natin, mas greater yung ating kalagayan kaysa sa kanila. Tayo ho, may spiritual life, sila wala ho. Ang Holy Spirit come and go ho sa kanila. Tayo permanente.
We have the complete revelation of the Lord, the Bible. Okay? And then, may mga promises siya. Alam mo naman, hindi ka natutungo ng impyerno. Sure ka. Papunta ng langit. Wala na makapaghiwalay sa atin sa Diyos. Sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo. Romans 8:39. Very clear po yung Biblia. Registered na yung name mo sa aklat ng buhay the moment na na-receive mo yung eternal life. The moment na-register, na pasayo ay yung Holy Spirit. Kasi siya yung register. Alam niya kung sino yung pinanganak niya muli o hindi. Hindi siya magkakamali. Pwede magkamali. Halimbawa, binaptize ka ng kung sino nagbabaptize ng tubig. Nagbabatay lang doon sa sinabi. Ang Holy Spirit, hindi lang doon sa sinasabi mo, doon sa heart. Yun ang unang tinitignan niya kung totoo hindi. Hindi ka naman niya ibabaptize into Christ. Spiritually, pag hindi totoo sa heart mo, yung profession mo. Mga kapatid, just think about that. And might not be as their fathers, stubborn, rebellious generation, a generation that shut not their heart aright, whose spirit was not steadfast with God. Proverbs 4:20-23. Proverbs 4:20-23. Tignan ho ninyo yung instruction. My son, attend to my words. Incline thine ear unto my sayings. Attention, attentive to my words. Incline mo your ear unto my sayings. Nakakita na ba kayo ng individual na kapag nagsasalita dahil interesado siya, pag may something na ibang noise, maybe sa paligid o malapit, hindi ba yung tenga niya ay ini-incline hanggat maaari sinusuportahan sa kanyang palad para marinig niya? Kasi talagang attentive yun eh. Incline thine ear unto my sayings. Interesado eh. And in verse 21, let them not depart from thine eyes. Ito kailangan talaga salita ng Diyos, binabasa, pinagbulay-bulay. Kasi sinabi na ng Revelation 1 yan. Hindi lamang po yung narinig mo, kundi ito i-keep. Kailangan ito ay read. Alright? Let them not depart from thine eyes. Tanong sa atin, bumabasa ho ba tayo ng salita ng Diyos every day? Kumakain tayo ng physical, di ba? Almusal, merienda, pananghalian, merienda, tapos hapunan, bago ka matulog, nanonood pa ng TV marahil, o may hawak na gadget, nagpapapak, bago ka humiga, siyempre, nakalimutan mo na mag-toothbrush, anong sitwasyon mo nun? Importante ho rito, kumakain ka rin ng salita ng Diyos, bigyan mo ng time yan. Spiritual ho yan eh. Live it forever ho yan. Kaya sabi rito, ang wika doon, let them not depart from thine eyes, keep them in the midst of thine heart, keep them in the midst of thine heart. Ulitin ko, keep them in the midst of thine heart. Kailangan nasa gitna ng puso mo yan. For they are life, they are life. Buhay sa iyo yan. Yan po yung katotohanan ng John 6:63. Ang aking mga salita, sabi ng Panginoon Jesucristo, the person, siya yung nagsabi doon sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. So anong sabi niya doon sa John 6:63? Ay, ang aking mga salita, they are spirit and they are life. Very clear po yun, no? Then, ito yung sinasabi niya rito, for they are life unto those that find them, kalusugan and health to all their flesh. Alam mo ba ninyo, pag malusog yung spiritual life mo, and then sinusunod mong instruction, what to eat and what not to eat, bumabasa naman tayo, di ba? Para maiwasan po yung dapat maiwasan. Kung halimbawa, araw-araw na lang, no? Puro kain mo, fatty foods. Sinundan mo ng malamig na inumin. O, ano mangyayari doon sa fat doon? Na tumagos sa yung katawan? Di na-freeze. Ano mangyayari? And then mabubuo na ngayon. Cholesterol. Magiging bato. Kaya napaka-pagit pakinggan, ano? Anong problema niya? May bato sa bato. Na actually, ang iniisip, cholesterol na tumigas na naging bato, matigas na parang bato. Hindi naman siguro siya kumakain ng bato. Tama? So, yun lang pong ibig sabihin. Problema.
Kasi hindi ho pala inom ng mainit. Yan. Puro malamig. Isipin mo yung order mo. Fatty foods na. Hamburger na fatty. Tapos bibigyan ka ng drinks, meron pang yelo. Eh malamig na ho yun eh. Hindi mo ba masabi, pwede ho ba without ice? O kaya kung may mainit, prefer mo yung mainit. Kaya doon nakikita, itong mga Asians dito, mga Koreano, mga Hapon, puro tipo yan, hot tea, hot tea. Nakikita ko natin. Ako naman, recommendation ko sa inyo, hot turmeric, yan. Paminsan-minsan coffee, kagabi nakainom ako ng coffee. Yung coffee, brewed coffee. Ako, hindi ako nakatulog. Madaling araw. Siya ba nagising ako ng, hanggang 2 o'clock, doon pa lang ako talaga. 2 o'clock eh. Bakit to? Anyway, magaganda naman yung sumasagi sa isip ko nung time na hindi ako masyado makatulog kagabi. Yung mga bagay na nice ng Panginoon na gawin, na if may ganito na ay magagawa natin itong ganito, yun naman ho. Tapos yung mga pag-aaral ba ng salita ng Diyos, yung napapag-usapan ng problema ng mga doktrina, umiikot ho yung mind ko dito, na-analyze, and then nainganyo ho ako, search ko nga ito, pag-aralan ko nga ito. So napakasarap po pagkaramdam, and then nung ako ay umupo saglit, tapos yumuko, nagpray, Lord, sana bigyan mo na po ako ng pagtulog, alag-alag mo mamaya, may deliver po ng maayos yung salita mo. Sa biyaya naman ng Diyos, nakatulog na ako. And then, alam mo ba kung anong oras ako nagising? 7:00. 7:00. So, nag-pray ka, pray. And then, after pray, okay, of course, salita ng Diyos. And then, after that, ay maligo. O yun, maligo. So, napakaganda po kasi pag mga ganun, no? Basta lamnan mo yung isip mo, things ng Panginoon. Ang sarap pakiramdam. Okay? So ito po, sabi po ng verse 23, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Ano bang issues ng buhay? Salita ng Panginoon, attend to my words. Daniel 1:8. Tingnan niyo si Daniel. Namulat siya sa salita ng Diyos. Daniel. Sarap, no? Daniel chapter 1 verse 8. Ito, malimit ninyo marinig sa maraming preachers na po, no? Daniel 1:8, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself. Binuo na ni Daniel, tinanim na ng malalim sa puso't isipan na hindi niya dudumihan ang kanyang sarili sa mga pagkain na hindi naman po nararapat para sa kanya. Sa mga bagay ng kaaway, kundi kung ano po ang minulat ng Diyos, yun po yung kanyang pinractice. Naging consistent siya rito, naging bold siya rito, hindi po siya kayang takutin ng anumang threat o sitwasyon nung panahon ng kanyang buhay. Ang ganda kong mag-spend ng time reading the book of Daniel. Kaya mga kapatid, yan po yan. Ano yung pinorpose mo sa puso mo? Para hindi ho ma-defile ang buhay mo. Hindi marumihan, hindi madungisan. Ano, meron ba? I want you to note that Daniel purpose in his heart. Hindi po sa isip. Marami ho tayo, iniisip lang, pero wala doon sa puso natin. Iba yung iniisip mo, iba yung laman ng puso. O mga kapatid, napakalaga po na maunawaan po natin dito. 1 Corinthians 15, 57 and 58. Kasi ho, ang wika ho rito, hindi ho sila, tinatawag po rito na naging steadfast. Itong mga chosen people. Pero napakahalaga po ng salitang steadfast. 1 Corinthians 15, 57, 58. Kaya dito, knowing all this, ay malayo mo po na talagang kalimutan yung ginawa ng Diyos, mga ginawa ng Diyos sa buhay natin. Think about that. Mag-spend tayo ng time pagbulay-bulayin mga ginawa ng Diyos sa life natin. Huwag mong kalimutan mga yun. Huwag mong kalimutan. Kasi ang value po niyan, pang-eternal po yan. Kakamtan po yan sa inaharap.
dito lang ma-enjoy mo na. Basta nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Sabi ng verse 57, but thanks be to God, yung problema kasi na maraming professing Christian, unthankful sila sa Diyos, sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Gaano ka at paano ka magpasalamat sa Diyos? Lord, thank you. Parang ganun lang yun. Parang sa kapwa mo na parang, thank you. Parang ganun. Na kuminsan, you don't mean that sa puso mo. It is just kind of bukang bibig na tinatawag. But thanks be to God, bakit daw? Which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Hindi mo tayo magtatagumpay sa buhay na ito kundi sa pamagitan ng Panginoon. Una, na-establish na po yung ating victory when it comes to eternity. Supposed to be, tayong taong mga makasalanan, impyerno kababagsakan. One time umabot sa iyo yung good news of salvation, the gospel of the Lord Jesus Christ, na hindi ho dapat ikahiya ng bawat Kristiyano. And then, nagpakumbaba ka. You accepted who you are. Sinful, sinner. Alright, wicked. Child of the devil. Enemy of God. Romans 5:10. Dead in trespasses and sin. Hiwalay sa Diyos. Isaiah 59:1 and 2. Etc. etc. And then you realize na si Jesus na Panginoon ang kailangan mo. Because maliwanag sa iyo yung nangyari sa Calvary. How He paid the price. How He loved you. He's so merciful. We deserve all na tayo ay parusahan. But hindi ho binigay ang parusa na yan. Kundi inako ng Panginoon para ho ikaw ay magkaroon ng buhay niya. Magkaroon ng kanyang spirit. At siya ho ang magiging Lord mong Savior sa araw-araw ng iyong buhay. Kaya sabi dito, but thanks be to God which given us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know, do you know? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Your labor, hindi po mawawalang kabuluhan yan sa Panginoon. May kabuluhan. Kaya nga, pasalamatan mo yung mga past works ng Panginoon sa life mo, kasalukuyang ginagawa, at nangakong may gagawin pa sa iyo. Notice, dito tayo maglalas po. Psalm 77:11-12. Psalm 77:11-12. Ito dapat po maging attitude natin. Sa verse 11, I will remember the works of the Lord. Meron ho ba tayong ganong decision sa life natin? I will. A determination. I will remember the works of the Lord. Ano pa ho yung kasunod dito? Ang sarap. Surely, siguradong sigurado, I will remember thy wonders of old. Yung mga nakalipas. Okay? Yung mga kamangha-manghang bagay na ginawa ng Diyos sa life mo. Imagine anak ka ng devil, kinonvert ka na maging anak ng Diyos. Imagine kaaway ka ng Diyos, na i-reconcile ka sa Diyos. Imagine dead in trespasses and sin ka, binigyan ka ng life, kaya nain ka kay Kristo the life, and you possess everlasting life. And at the same time, may meron kang gift of the Holy Spirit. And then, hindi ka nagbayad nung ma-register ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. And then, ang daming mga promises ng Panginoon sa iyo. Mga kapatid, ito rin ugaliin po natin to verse 11. I will remember the works of the Lord. Surely I will remember thy wonders of old. In verse 12, I will pa rin meditate also of all thy work. Yung last part, ang sarap. Hindi lamang inaalala mo ito of all thy works. Patutuhanan mo. And talk. Patutuhanan mo with bibig, salita ng ating bunganga. And talk of thy doings. Kinukwento mo ba? Sinasabi mo ba?
Mga kapatid, ito ho ang dapat nating ugaliin. Huwag nating kalimutan yung ating Panginoon. Pangalawa, forget not how thou provokest the Lord thy God. Huwag nang maulit. Binigyan na ko tayo, pinalalahanan sa 1 Peter 3. Okay? And then 1 Peter 4. And then yung forget not the works of God. Kumbinsido ka ba't naniniwala? Marami nang ginawa sa iyong Panginoon sa buhay mo. Nangako na may gagawin pa. Pinangahawakan ba natin yun? Kasi yun po yung magbibigay sa iyo ng maganda at masagana, malusog na spiritual life. Kahit marahil salat ka sa material na bagay, pangangailangan na hindi kaiba o hindi kapareho ng iba, hindi ka nagre-reklamo. You are not murmuring and complaining. Kontento ka lang. Naglilingkod ka na may saya sa puso ng buong kababaan. Nagpupuri ka. Nagpapatuloy sa kakayahan binibigay ng sayo ng Panginoon para magawa yung duty, yung responsibility as a child of God, as an steward of the Lord, at lingkod ng Panginoon. Mga kapatid, napakalaga. Kapansin natin dito, may note po ako dyan, sa ilalim dyan. Mamaya umpisa natin yung 4. Think upon His works. If thou wouldest be large-minded, kung talagang ikaw ay malawak ang iyong kaisipan, think upon His works, and provoke to praise, instead na ikaw gumawa ng mali. I-provoke mo dun sa attitude na nakapagbibigay ng kapurihan, kaluwalhatian sa Diyos. Would you do that? Kaya mo yon. I can do all things through Christ. Clear yung statement ng Panginoon, without me you can do nothing. Mga kapatid, huwag po nating galiin malilimutin. Kasi yung pagiging malilimutin, yan po ay bad forgettory. Bang nasa attitude ka na palagi na, ay, nakalimutan ko, ay, nakalimutan ko, ay, nakalimutan ko. Ayusin po yung pagiging malilimutin. Kahit sino po sa atin, kung tayo mapagpasalamat sa kapwa, kayong mga anak sa mga magulang nyo, sa mga kapatid nyo, anyone na ginagamit ng Diyos, maging blessing sa iyo, tumutulong sa iyo. Yung bang pag nagkita kayo ay nakangiti, hindi nagkita na kayo, tapos nakasimangot ka pa. Tapos palagay mo, may blessing yon. Things na pwede yon makapag-uplift sa spirit na buhay ng isang tao. Things na maging blessing tayo. Kaya mga kapatid, ako'y nagpapasalamat po sa maraming Kristiyano na patuloy nagpapatuloy, paglilingkod, pagtitiwala at masaya, nakikiisa sa work ng Panginoon. Kasi nasa co-laborers po tayo ng Panginoon. Family of God, household of faith, household of God, yan ang mga terms sa Biblia. And at the same time, steward, katiwala ka. Marahil yung pinagkatiwala sa iyo ng Diyos para iyan ay perform mo sa harap niya. Never mind kung anong paningin sa iyo ng tao at yung sa akin. Marahil hindi para-pareho yung degree. Marami sa iyo, konti ang akin. O maraming akin, konti sa iyo. But the same destiny tayo. One Lord, one Savior, one Spirit, one book na basihan ng ating life, decision making. Ano man ang ating ginagawa, make sure makapagluwalhati sa Kanya. Number 2, maging thankful po tayo sa lahat ng bagay. Maaaring meron kang in-expect ng something, hindi dumating, hindi napagbigyan. Nung kinaukulan, huwag kang maglupaypay. Huwag kang magalit. Panginoon pa rin ang tignan mo. Lord, basta't yung will mo po, yung will mo, yung gusto ko. Willing po. Kung kailangan po ako masaktan, okay lang po, Lord. Basta't ang iyo. Masarap po yung mga ganong klaseng prayer. I-develop po natin yung that kind of spirit. Yung willingness. Kasi yan naman po yung program ng Philippians 1:29 eh.
You remember that? Kung babasahin po natin, dito ko maglalas, 129. Para alalahanin po niyo. Sabi ng 129, "For unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake." Kaya kailangan ho tayo magkaroon ng fellowship, yung affliction ng gospel. Meron ho yan. Pag nagpatuto ka, hindi ka nahihiya, at talagang sige lang. Pag hiniya ka, okay lang, tanggapin mo yun. Namigay ka ng drugs, kundi na pinakita, tinanggap sa'yo, tapos nilamokos. Okay lang yun. Pray ka lang. Na sana, saglit, Lord, ikaw na pong bahala sa tao na yun. But I pray na sana po maligtas siya by your grace and mercy. Ganong attitude and develop natin. Huwag tayong padala, huwag tayong maging emotional. Okay? At hindi mo nakuha yung gusto mong makuha, dun sa paraan na gusto mo, huwag ka magwala. Huwag mong ibahin yung masarap, matamis, mainit na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Pagmamahal, tayo pong inasa ng Panginoon, makapagluwalhati sa Kanya, makapagbigay ng karangalan at kapurihan. Amen? So, anything, siguro, ano po yung reaction mo sa mga salita ng Diyos ito? Meron pa po tayong part 2 mamaya. Just let us know. Your likes, your comments, especially, ay napakahalaga po yan. Nababasa ng mga taong sumusubaybay sa ganitong uri ng ministry. Imagine, magiging blessing ka pamagitan ng comments mo. At higit sa lahat, ang Panginoon, dahil ibig sabihin, tumalab sa'yo. And then, at the same time, ang lingkod na ito, pag nabasa ko, galak na galak ko, tuwa. Pinagsisikapan ko hanggat maaari ko ay matugon ang bawat comment. Okay? Pero pag nagdoble-doble na po yung comment, of course, may isa na lang. Gano'n lang po yun. But really, really deeply appreciate all yung po mga comments na your likes, and especially your prayer. Panginoon namin Diyos na dakila, maraming salamat po for your precious time that you have given us. Thank you, Lord, for the working power of Thy Holy Spirit. Thank you, Lord, for touching our heart, for reminding us sa mga bagay na naging kasaysayan ng mga unang tao na ugnay sa iyo. Na sa kabila po, ang dami mong makapangyarang ginawa, nakalimutan nila yun. Pero may mga ganun pa man ay naging mahabagin ka sa kanila. Until meron din pang mga solid na mga tao at that time na talagang hindi po natinag, na natili pong nagtitiwala sa iyo, sumunod sa iyong kalooban. Ako rin po yung naniniwala, Panginoon, sa hanggang ngayon, sa mga nakalipas na panahon, ay meron pa rin po na buong-buo at matatag ang kalooban, na gaya po ng binabanggit, being described ng 1 Corinthians 15:58, steadfast, unmovable, always abounding in your work. Kasi aware po kami, totoo naman yun, di ka naman sinungaling. Sa sinabi mo, ng aming labor, hindi ho mawawalang saysay. Lord, thank you. Nakita naman po namin ang iyong katapatan sa amin. Na alam po namin ang aming buhay, lalo tigis ikaw, nakakaalam kung anong failures kami mayroon, ano yung mga nakaligtaan namin, neglect, something like that, disobey, but you are always there para maigawan po yung grace mo and mercy. Dahil nakikita mo rin may pag-asa na kahit paano makagawa kami. Lord, tulungan mo po kami na hindi na po yung kahit paano, kundi ay patuloy namin tanim sa aming puso at isipan yung I will. Alalahanin namin ang iyong mga works sa buhay namin. Kukwento namin ito. Mabalita namin to, Lord. Kaya napakasarap po ng opportunity na patuloy mong binibigay sa amin. Gabayan mo kami. Pagligtas ka namang kaluluwa kung may nakakarinig ngayon. Sa araw na ito, ay sana dakilang Diyos, huwag mong hayaan mong kakapa-kapa sa kanyang magiging future. Kundi bigyan na niya ng pagpapasya ng buong puso na kailanman ay hindi ho niya may dadalang kanyang buhay, kanyang kaluluwa sa langit without you. Kasi ikaw po yung daan, ikaw yung mediator between God and man. Yung suffering mo, yun po yung kailangan tanggapin ng tao. Hindi po yung suffering namin dito, so whatever.
Kung kami anak mo, Panginoon, yung mga suffering in the flesh, talaga nilalabanan namin sa pili nito, may corresponding reward po yan. At higit sa lahat, ang mahalaga po doon, yung kapurihan mo at karangalan, kalwalhatian. Lord, thank you so much sa binigay mong napakalagang oras pagtitiwala. Salamat po sa mga kapatid na kinig sa iba't ibang dako. Nakarinwa po, Lord, magpatuloy po ang lahat ng mga ito, basta't para sa iyong pangalan, karangalan at kalwalhatian, dahil po ito aming inihiling sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Yesukristo. Amen. Maraming pong salamat sa oras na ialay ninyo, pakikiisa, pakikinig ng salita ng Diyos. God bless you all po. Amen.